Good afternoon, my dear brothers and sisters. There is something in the first reading that is, I think, worth reflecting on. When Peter and John were speaking to the people, they were preaching about Jesus, the risen Lord. By the way, that is the core of their preaching. Ang pinaka-summary ng kanilang pangangaral ay iisa lang. Si Jesus na inyong pinatay ay muling binuhay ng Diyos. That is the core of their preaching. And the Sadducees confronted them, disturbed that they were teaching the people. Let us reflect on the reaction of the Sadducees. They were disturbed. Hindi ba sa mga hotel, merong mga sign sa pinto na kung gusto mo ilagay, do not disturb. Di ba? Pag nagpapahinga ka, isasabit mo yun sa labas ng pinto, do not disturb. And the Sadducees were disturbed by the preaching. Nabahala sila sa mga sinasabi ng mga alagad. And as I said earlier, I would like to focus on this. Disturb. You know, it says something about the preacher, and it also has a message to those preach. Hindi lamang ito para sa mga nangangaral, meron ding sinasabi ito sa mga pinangangaralan. Kayo, the community of people, the community of God. Well, to the preacher, this I should always ask myself, do I preach simply because I have something to say, or because I would like to disturb the people? Ano pong ibig ko sabihin nun? Alam nyo, sa pangangaral, sa homily na ginagawa ng mga pare, hindi lamang kayo dapat tinuturuan tungkol sa banal na kasulatan. Dapat kumisan, alugin din kayo. Alugin. To shake. To stir. Kasi baka masyado nang nagiging comfortable. Kaya yung pare na hindi nagsasalita upang alugin ang mga tao, well, dapat suriin niya ang kanyang sarili. Kasi kumisan, may mga pare, kumisan kabilang na ako doon, natatakot mang-alog ng mga tao. They only would say something that will be acceptable to people. Kaya ang hirap humangaral Ang hirap magsalita. Sapagkat kumisan, kinakailangang sabihin mo ang isang bagay na makagigising o dapat gumising sa mga tao. Anong ibig ko sabihin nun? Sometimes, the preaching should disturb the people. Kaya kapag wala nang sinasabing nakakaalog yung pare, baka masyado na siyang nagiging playing safe. Kaya minsan natatakot ako, baka mamaya imbitahin ako magmisa sa Congress no? Di ba? Minsan merong mga misa sa Kongreso If I go there and celebrate Mass, what would I say? I remember Bishop Tobias, no? Siguro kilala niyo si Bishop Tobias, retired priest of the Diocese of Novaliches. He was once invited to Congress to celebrate Mass. And he said right there in front of congressmen, tama na. No? Tama na. Ewan ko kung sasabi ko yun. No? Pero kung minsan, may mga ganong pagkakataon na dapat kung mong sabihin,
yung dapat na marinig ng mga tao. Kaya kuminsan sa mga magulang, totoo din yan eh. No? Ayaw niyong pagsabihan ang mga anak nyo kasi baka magtampo sa inyo. May mga pagkakataon na dapat nating sabihin ang mga bagay kahit ipagtatampo ito ng iba. To disturb people is part of the preaching. And then, may sinasabi din ito sa mga pinangangaralan. Sa ating lahat, the message sometimes should disturb us. Ngayon, kapag kayo ay nasasabihan, kapag kayo ay pinangangaralan, anong inyong reaksyon? Nagagalit? Nagtatampo? O pinakikinggan at sinusuri? Tama ba yung sinasabi niya tungkol sa akin? At kung tama, babaguhin ba natin? You know, it is very dangerous when you just surround people, you surround yourself with people who will always say yes to you. It's not a sign of a good leader when a good leader only surrounds himself with yes people. Ay, naku po, tama po yan. Sige po, gawin niyo po. Ay, mahusay po talaga yan. No? Pinupuri nga po kayo ng mga tao eh. Tuwan-tuwa nga po yung mga tao. Very dangerous. Once in a while, a leader should need to hear the truth, even if it hurts. Kayo ba, pag kayo'y napagsasabihan, napapangaralan, no? Anong inyong reaksyon? Inggit lang siya. No? Inggit lang yan. O tinatanggap natin at sinusuri kung may katotohanan. Are we disturbed? And how do we react when we are disturbed? Alam niyo, yung mga Saduceo, nagpa-meeting pa, no? Kasi talagang gusto nilang pahintuin ang mga alagad sa kanilang pangangaral. Let us pray that there will be more and more preachers who will not be afraid to proclaim the truth, no matter what. And let us pray that there will be more and more people who will listen to the preacher when he proclaims the truth, no matter what. Amen.